Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. 91.9 BBS-FM sa siyudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur, online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Magatugang Marilaga po sa Sendo Alto na Biyerkules na ngunyan. Kaya sa 5 kang bulan na Hunyo taon 2024, liwati hato dyan po sa Sendo ang mga baretang amay. Maantabayan ang sarabay sa mga kakamping radyo. Ini po ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. live kita na antabayan sa Rinconada area sa payakan 99.9 WEB-FM Kamsur. Sa partido 99.3 KM Kakampi Partido. Asin sa Naga City, kita po naladangog sa 91.9 BBS-FM Naga. And siyempre, ang samuyang live streaming FB Live sa pangarampugang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Halis sa studio kang Kakampi Kamsur sa Naga City. Kaya para ko si Ken Palma sa Lado Teknikal. Ako po si Jun Bernas. Matod ka mga bareta. Ngunyan! Ini ang Kakampi Network News. Inuto niya itong bareta sa kamugtakang kampalahon. May binabantayan ko niyan na low pressure area na nakapiktar sa eastern sections kang northern patinaban central Luzon. Sigun sa Pag-asa, ang probinsya kang Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, and Camarines Sur makakamati nin baragom na kalangitan na may warak-warak na pag-uran pag naguldul asin pakikilat na nakanasabit ng LPA. Posible man magkausa nin flash flood asin landslide ana sinambit ng raot nin panahon. Lalo na kung sigido ang bagunas kang uran. Nakalaog na sa Pilipinas ang flirt variants kan COVID-19 alagad mantilino manggararay na lunes sa virus ang gabos na riyon sa Pilipinas. Ilang kinumpirmar kan Department of Health kasugba pasado man sa pinakahuring sequencing data kang University of the Philippines, Philippine Genome Center. Kung sa isa natos Pigueras kan DOH napagaraman na nakapagristro ng Pilipinas din duwang kaso kan KP.2 nakabali sa inaapod na flirt variants. May nairistro man sumut sindang 30 kaso kang JN.1 asin duwang kaso kan JN.1.18 sa kudgan na nagtalikod na bulan. Sigun ki DOH Assistant Secretary Albert Domingo, ang pinakaamin na sample correction para sa KP2 sa Pilipinas na iristro kan nagtalikod na Mayo taon 2024. Aminado man si Domingo na pwedeng may mga KP.2 cases na mas nainot pang na iristro alagad hulit na limitado sa sequencing dahil tulos na detect at makini napaganaman na iwang apartment na variants under monitoring kabalig di ang JN17, JN118, KP2 asin KP3. Abang ini ana sa descendants kan JN1 na sarong variant of interest na responsable sa pagnangkaw kan mga kaso kang impeksyon sa irot na parte kan taon. Ang variants kan KP2 asin KP3 yung ang mga tamang pangaran kang flirt variants. Paliwanag pa kan DOH. Ang flirt na minaluwas na gaha kan mga researchers napig papahayag na amino acid na nagsasanli sa COVID-19 various spike protein. Mientras tanto, sabi kan DOH, iniiwasan nila ang paggamit sa tramo na flirt na kaning determinaran ang subvariant. Hulita na sabit ng termino, informal asin casual asin pwede nang o pwede sumut magresulta nin miscommunication kang health risk. Biglinaw pa man kan DOH na mayo pa man ebidensya na ang KP2 asin KP3 variants nagdadala ng severe to critical COVID-19
locally man o internationally. Siniguro pa man kan DOH na mayo pan dapat ikahanda ng mga namanuan hulita man tinino manggararay na nasa loris sa COVID-19 ang gabos na riyon sa Pilipinas. Katakot kani nagpapagirumdo ang ahensya sa publiko na maging balikay asin paragos na magsunod sa basic health protocols takali makaiwas na tamaan kana sambit ng helang. Dugutan ng laban kan mga senador na pabor asing kontra sa propostong divorce bill. Ini ang pinahayag ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada kasabay kang pagagad dispensa sa mga kapwa senador hulita ipinaluwas niya sa media ang ginibong survey dapit sa pulso ka mga listenador babarapit sa pagtutulod na diborsyo sa Pilipinas. Karagtalikod na simana, ipinaluwas ni Estrada sa media ang nagkapir mga senador na pabor asing kontra sa propostong diborsyo matapos na inot na ini makalusot duman sa Kamara de Representantes. Sigun kay Estrada, bagamat ang laban asin siguradong baagi sa labot tindagom ang divorce bill duman sa Senado. Dauragan dahil sinabi ka senador, kung pira ang mga pabor asing kontra sa diborsyo, sinabi niya, dahil niya pa makakaulay ang grupo ni Senador Mig Zubiri dapit sa saydang posisyon sa proposto asin minagkapiraman ng mga senador ang pinag-iisipan asin binabalanse ang saydang desisyon sa divorce bill. Mayo pa man direktang itinataw ang Parasyo Malacanang paparapit sa divorce bill kaya mayo ining uday man na kaipuan tawang prioridad. Asin huli kani, posibleng turugan ini kan Senado. Alas 5:12 ang oras niya tungon yan. Sumirikat pa bilang ka mga kansiladong flight huliman sa pagsabog kang Mount Canlaon sa Negros Island. Sigun sa Manila International Airport Authority, lampas 30 biyahe na ang daipig tugutan ninuli sa maibog na aso. Asin abo sa lugar kang bulkan, apora pa sa peligro na pwedeng drahong kani kung makakagawa ng panibagong pagbuwag. Abaliman sa mga apektado ang Manila Bacolod Manila, Manila Iloilo Manila, Manila Cebu Manila, Manila San Jose, Antique Manila, asin baging ang Manila Naga Manila. Inabisuan ang mga apektado pasayeros na makipag-koordinar sa mga airline companies para sa rebooking o refund kan sa indang tickets. Para kay Senador Risa Ontiveros, dahil na nakakakuban o nakakasurpresa ang pagdamay ni dating Health Secretary Francisco Duque III kay dating Presidente Rodrigo Duterte sa manumaliyang pagbabalyo kang 47.6 billion pesos na COVID-19 funds halis sa DOH pasiling sa Procurement Service kan Department of Budget Management. Sa pahayag sinabi ni Ontiveros na malinaw sa gabos kang pangyayari na si Duterte ang nagsugo kay Duque. Naibalyo ang nasabit ng pundo kaya bako na makagalas ang testimonya kani. Sigun pa kay Ontiveros, dapat ibali si Duterte. Sa girgibong investigasyon, ulit na napatunayan na ang dating hepe ekutibo ang nagpabisto sa opisyal kang Parmali sa pamamayo ni Michael Yan na giribong special advisor. Mientras tanto, sinabi pa ka senador na dapat may paliwanag kan dating presidente ang patakaran na ipinautob sa panahon kang pandemya kung tano sinugo ka ni si Duque. Ibalyo ang fundo halis sa DOH pasiling sa PS-DBM. Matanda ng ombudsman paragos na nag-iimbestigar para paturayan ang silambit ng anomalya sa pundo. Sa iba pang detalles ka mga baretang dyan, pwede maglangkaw giraray ang presyo kang kuryente ngunyan na bulang kang Hunyo, sabi kang Meralco. Ipinahayag ni Meralco spokesman Joel Saldaryaga. Lampas sa 10 centimos kada kilowatt hour ang pwede madagdag sa ancillary services ngunyan na bulan, apura kayan ang feed-in tariff na 5 centimos kada kilowatt hour, posible man ikarga sa mga konsumidores. Kambayo, luminangkaw ang presyo kang kuryente huli sa parating red alert sa Luzon Grid kan Abril. Sa huring 2 simana kan Mayo, liwat na ipinasirarom sa red as in yellow alert ang power grid. Napipiritan magbakal ng kuryente ang mga distribution utilities kang kuryente sa wholesale electricity spot market. Daw ang mahal ang presyo huli sa maimpis na supply kang kuryente. Oras igwang red as in yellow alert. Kan Lunes, liwat na nagdeklara ng yellow alert ang National Grid Corporation of the Philippines sa Luzon. Nilulita 14 planta ande nag-andar asin anong pa ang may hababang produksyon. Sabi kang NGCP, 2,000
692.8 megawatts ang mayo sa grid, kaya naging maimpis ang reserba. Kaya nagdeklara ng yellow alert sa Luzon grid por alas 2 sa alas 4 ng pagkapon, alas 7 sunog alas 10 ng pagkamagikan Lunes. Ang peak demand o ang kasagsagan sa pangaipo sa kuryente inaabot sa 12,951 megawatts. Mientras tantong 14,080 megawatt man usa na ang kuryenteng igwa sa Luzon grid. Normal man ang kondisyong kang grid sa Visayas, asin Mindanao sa good kasuugma. Kakampi Network News. Kakampi Network News. 16 makalampas ang oras na alas 5 ng pag-aga. Ang tabianan po at dyan ang mga report halit sa luwas. Sa ibong kang pakikiaram kang China Coast Guard, maprayon pong nagibo ang resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sabi kan na nakapagtaram kang Armed Force of the Philippines na si Colonel Francel Padilla. Nadakol manggararin ng mga kagamitan na dahil padara hulit ang marikas ang nanabantayan kan makatawan kan ni AP matapos ang ginibong airdrop kang Philippine Navy. Sigung Padilla, ang panibagong pahikiram kan Chinese Coast Guard na ibugtak sa peligro ang seguridad ng mga soldados na Pilipino. Mientras tanto, sinabi man ni Navy Chief Vice Admiral Toribio Adasi Jr. magkakanegosa naman na kundiron ang ginibo kan Chinese Coast Guard. Alagad, dahil maging rason para untukon nila ang pagkukondisyon ng resupply mission sa Ayungin Shoal sa Partigang West Philippine Sea. Aprobado ng National Economic Development Authority ang pagbabawas ng 15% sa buwis sa bagas para sa in-quota as in out-quota rate sa good 2028. Sinabi ni Nida Secretary Arsenio Balisacan sa sarong press briefing naman sa Palasyo Malacanang. Katuyong kan sa ilang lakdang para maporos ang presyo ng bagas as in baging abot kaya ini, lalo na sa mga tiyos na Pilipino. Uliman sa tariff reduction, target sumut kang gobyerno na maihuros ang presyo ng bagas sa 29 pesos kada kilo para sa mga tiyos asin iba pa ang mabibinipisyoang gani. Sabi pa ni Balisacan, matagama muna ng karikit na oras bago mamatiyan ang pagbaba sa presyo ng bagas, ulit na mapanuwas pa ang Presidente ng Executive Order kung saan ma-impluensyang gani ang desisyon ka mga pribadong sektor para sa pag-importar. Mientras tanto, pinino pa ni Balisacan na minamantinir kan na board ang taripa para sa iba pang produktong agrikultural, kawalan ang asukar, gulay, arugan sibulyas, bawang, broccoli, carrots, cabbage, litos, sweet potatoes, kasaba, coffee, substitute, asin iba pa. Ang comprehensive tariff review ginigibo kada 5 taon. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Mientras tanto mga tugang, malansa na naman ang grupong Manibela ng tulong aldaw na untok pasada bilang protesta sa pinapautob na consolidation sa modernization para sa pampasayrong jeepney. Muli sa Lunes, Hunyo 10 sa good mismong aldaw kan Kalayaan o Independence Day sa mabot na June 12. Sabi ni Mar Balbuena, Presidente ka Manibela, kinukontrasumot kan sa mga biyembro ang pananakop sa Metro Manila Development Authority o MMDA sa day pa nakapag-consolidate. Naghahagad naman sumot ang Manibela na tugutan pa sila na makapagparistro sa loob din sa taon. Bulampakan Mayo kan matapos ang italaong plaso ng gobyerno para tapusin ang consolidation. Tinawandong pa ni Balbuena na nakasundo naman ang Transport Department asing Kongreso na dahil na muna dadarakopon sa ibungkan pasuna ang sa ilang Certificate of Public Convenience o CPC. Halagan sigun sa Land Transportation Franchising Regulatory Board, Mayo sumot diretso na mag-untok pasada ang mga driver at operator kan jeepney na dahil nagsunod sa PUB modernization hulit na Mayo sindang prangkesa. Sabi pa ni Balbuena, mapartisipar sa tulungan daw na untok pasada at nasa gatos mil na mga biyembro halis sa Metro Manila, Calabarzon, Northern Luzon, asinman gikan sa Visayas Region. Kakampi Network News. Network News.
Oras ko niya batugang alas 5:20 ng pag-aga. Sa mga balita halikunyan sa luwasan ko niyang panlunsod kandaga nagkulibat sa ERC o sa Energy Regulatory Commission pati naman kaso ni Kudos kung hain na ang pigpromesang refund kan mga miyembros konsumidores kang kuryente. Balita haliki Baiko Garcia. Nagpasar ng resolusyon si Konsehal Vidal Castillo na nag-uurot ng follow-up sa kaso Recodos asin Energy Regulatory Commission ERC manugod sa estado kang napagkasundo ang refund sa mga miyembros konsumidores. Sa pagikang privilege speech, sinabi ni Castillo na sarong taon nang nakakalihis kang ipigsuguro kang ERC na i-refund si konsideradong overcharge kang kooperatiba buong 2022 to 2023. Iyan si peryodo na nakakontrata ang kasureko sa San Miguel Energy Corporation na nagpapakol sa 16 hanggang 18 pesos per kilowatt hour ang taripa sa kuryente. Sa lado kang kasureko 2, mayong naging refund, nagkwinta-kwintaman ngaya kunwari ang accounting office, alagad ang junta direktiba nag-file ng motion for review sa korte. In short, mayo sa plano kang kasureko na ibalik ang kwarta sa mga miyembros konsumidores. Imbis tig-cancel si kontrata sa SMEC, asin nakipag-partner sa WSM bilang bagong source kang energy distribution. Dagdag pa ni Vidal na pinamatayan sa nakita kang ababang taripa pagpuon kang 2024. Nag 5 pesos ngani kang Marso alagad. Ngunya na bulan nagbabalik na naman ng dating trend na palangkaw ang singil sa kuryente. Marumduman nagkondusir ning stakeholders meeting sa sarong hotel sa Ciudad Canaga kang Marso 13, 2023 sa kagada ni Atty. Leni Robredo. Presente ang LGU Naga, MNCCI, Naga City People's Council, representante kang malain-lain na grupo, asin nakatubang si ERC Chairman Mona Dimalanta. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Mientras tanto, sobra sa kabagang bilyon pesos na kantidad ding droga na kumpiskar sa sarong construction worker dyan sa Barangay Triangulo, Ciudad Gandaga. Bareta haliki Junel Cuba. Junel. Sobra sa kabagang milyon na pesos na kantidad ng shabu anda nabawi ka na mga autoridad dyan sa Barangay Triangulo, kanda Ciudad Gandaga sa sarong construction worker. Iri matapos naikasaka na mga miyembros kanda autoridad sa panginginot kanda PDEA digdi sa laog kanda Ciudad Gandaga, asin man katabang an Camaribisor Police Provincial Office, Seringman an Naga City Police Station number 5, tanganing ipasayrarom sa sarong drug bypass operation anda sarong suspetsado sa pagpapakal ka na illegal na droga nangyari anda pag kakaigwanin bypass operation dyan sa Zona 4, Barangay Can Triangulo, Naga City, alas 2:05 na pagkahapon kanda sudma digdi ang subject iyo anda sarong 38 anyos na construction worker nakatagajanda sa sambit ng lugar sarong miyembros kanda PDEA anda nagsagin-sagin na push your buyer iyo ang nagbakal named kantidad kana nasambit ng shabu sa nasabing suspetsado and suspect matapos na ini anda ramanan kanda mga autoridad nagkaigwanin na inventory asin na uminabot sa kantidad na 680,000 pesos anda ko dimpat na droga kan mga autoridad asin ini may timbang na sanggatos gramos anda suspect sigun sa mga miyembros kanda PDEA pinagkukonsidera ini na sarong high value target individual kanda pagpapakal kan ipinagpapangalad na droga ini ninulit man kanda an sa iyang mga parokyano bako lang dyan sa partibismo kanda Barangay Can Triangulo ini nagbabariwas pa sa ibang lugar na pagtaraid ka na syudad ka na naga apoy rakayan ana sa iyang mga customer iyo ana mga driver ka na bus trimobile asin van na minadayo pa
dyan sa lugar tanganis ng magbakal kan ipinagpapaslad na bulong na Cebu anda nasambit ng suspect yaon ngunyan sa kustodiya kan pidiya dikti sa laog kan Siyudad Canaga sa sampanin ning kasong pagbalga sa Section 5 Article 2 kan Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, sa Romana Soltero, arestado huli sa drug bypass operation sa Banuan, Campasacao, Camarines Sur. Mike Gravito sa report. Matubangon yan sa paglapas kang Republic Act 9165 One Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang saroga 27 anyos na soltero sa Banuan kan Pasakaw, Camarines Sur na nagtutulod kan pinagsabing illegal na droga matapos na ini ang mahulog sa ipiglansar na drug bypass operation kan mga autoridad. Sa report gikan sa Pasakaw PNP pasado alas 8:30 kasubanggi kan ilansar ang operasyon kontra droga duman sa sitio San Vicente, Zone 9, Barangay Karanan, Banuan kan Pasakaw, Camarines Sur, Pigbisto. Ang target kan operasyon na si alias Kokoy, residente kan nasambit ng barangay dyan sa Karanan. Sarong pulis ang nag-aktong push your buyer asin matarempong nakabakal sa target nin sarong pinaso kan heat seal transparent plastic sachet na may laman white crystalline substance o pinagtutubudan sa Cebu sa kantidad na 2,000 pesos. Kana magkamot na kana kwarta maging kana items dumana ini pinagnakop kana mga autoridad sa pagrekesa sa lawas kana sabit naga soltero sa Antubangan kan mga mandatory witnesses na bawi sa sayang posisyon iyo ang bali 4 na pidaso kan heat seal transparent plastic sachet na may laman white crystalline substance o pinagtutubudan sa Cebu na igwa nin kalkuladong kantidad abuton sa 5,000 pesos. Kabali pa sa mga nabawi kan mga autoridad iyo ang sarong pidaso kan original na 500 peso bill asin sarong pang pidaso kan 500 peso bill asin 1,000 peso bill na kwarta na pinagagamit bilang budol money. Matapos ang inventory kan nakumpiska mga items ang nasambit ng persona ni Kokoy ang tulos dinara sa Patura kan Pasakaw Municipal Police Station asin ini ang nakatalaan sa palingon nin magkakanigong kaso ngunyan na aldaw. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Thank you mga pagripa sa lawas. Alas 5:28 ang oras ng ngunyan. Balikan tayo mga balita sa lado nasyonal. Big bulgar ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na sarong alkalde gikan sa salit na Banuan sa Pangasinan ang posibleng involto sa operasyong Kampugo Hub sa Bamban, Tarlac na konektado kay Mayor Alice Go. Sigun kay Estrada, basado sa sayang mapagkakatiwala na impormante. Ang sinasabing lover o partner ni Go sarong local official na involto sa Pugo Operation duman sa Tarlac. May pagkatismoso man rin si Estrada. Posibleng ipapudgan senador ang sumot ka relasyon ni Mayor Go. Pero sa ngunyan, dahil na muna hulit na nagkakalap pa siya ng mga kanagdagan na informasyon. Dahil man sinabit kong isay pero sinabi ni Estrada na incumbent na alkalde sa sarong salit na Banuan ang karelasyon ni Mayor Go na posibleng kasabot man sa Pugo. Matandaan, sa pinakawaring pagdagong kan Senado, hinapot ni Estrada si Mayor Go. Kung may agom o boyfriend ini, asin tulos man inimpig nigaran kan alkalde. Nagutubod man ang senador na posibleng naghiro na ang DILG para imbisigaran ang nasabit ng lokal na opisyal asing giligi po sa naman ining discreet o sa dairesadong paagi. Mientras tanto, nakatalaan mag-tripol ng inapulan sinda Speaker Martin Romualdez, padalaman sa Senate President Chis Escudero. Yan para plansaw ng anuman na pagkakaintindihan kan duwang sa nga kang Kongreso. Sa ngunyan, pinuna na kang House of Representatives pati Senado at sa ilang koordinasyon para sa saindang legislative priorities bago ang ikatulas inhuring lugar na sesyon kan 19 Congress. Sabi kan Speaker, nagkaigwa sila ng panahon para makapag-ulay ni Escudero kung saan inot niyang pigdiskutir ang common legislative agenda kan duwang sa nga kang Kongreso. Sigun sa iya,
Dagdag pa na nagkasundo sinda ni Senate President Escudero na bago ang LIDAC meeting sa third week ang bulan na ini, mag-urulay sinda. Sigun pa saya, may kanya-kanyang koordinasyon man si House Majority Leader Jose Manuel Dalipi asilan sa counterpart sa Senado na si Senador Francis Tolentino. Sinabi kan Speaker na aram ni Escudero asin kaniba pang bagong pamayukan Senado na naipasar na kang Kamara ang kabos na priority measures ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asin kan Legislative Executive Development Advisory Council o LIDAC. Sa paliwanag pa kang House Speaker, ang coordination, partikular sa mga bicameral conference committees, sa kung paano mag-reconcile ang duwang magkaibang bersyon. Tinawandong pa ni Romualdez na siya sila sa mga pagriba. Mahalat na sa Senado sa pag-prioritize kung arin sa mga lokal na ley na ipinasar asin ipinadala sa Senado ang maaaksyonan. Kakaputon dapit sa mga pigilikomendan na pag-abyenda sa mga provisiones kan ekonomiya sa konstitusyon na pigtutulod niya asin kasi mga pagriba sa Kamara sinabi kan pamayok ang Kamara na inipindyente ngunyan duman sa Senado. Ay, ang oras niya ito na ngunyan mga tugang. Alas 5:32 na po ni pag-aaga. At yan, babalik kami sa iba pa mga bareta. At tabihan na po, iba pa mga mainit na mga bareta sa Lado Nasyonal asin mga report sa halis sa luwas sa paigan mga pagliban niya ito asin at yan, mga baretang hihatod kan mga kakamping radyo. Miyerkules na ngunyan, June 5, 2024. Ini po ang Kakampi Network News na antabayanan sa mga kakamping radyo asin sa online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sa datos na pigiras ni Gumalik Chairman George Erwin Garcia sa media kasugma, napaganaman na may kabilugan ng 4,903,415 na botante at na-deactivate asin dahil mga kabuto sa 2025 national and local election sa good kanagtalikod na Abril 15 ngunyan na taon. Sigun pa sa Comelec, kanaklan sa mga botanting binakla sa listahan na nasa 4,898,744 na deactivate tuliman sa day paggaboto ning duwang magkasunod na eleksyon. Iguaman 1,003 botante. Ang hinali sa listahan, hulitan day ma-validate ang record. Mientras tanto, 3,663 man ang deactivated voters sa rarom kang kategoriyang excluded per court order. May tulumbutan teban ang hinali sa listahan huli sa pagkawarakan sa idang Filipino citizenship. Mientras tanto, may piksararong botantiman ang deactivated sa rarom kang mga kategoriyang sentenced by final judgment of having committed any crime involving disloyalty to the duly constituted government or any crime against national security as in sentence by final judgment to suffer imprisonment for not less than 1 year. Sabi kang Comelec, pinakadakod na botanting na deactivate gikan sa Region 4A o Calabarzon na nasa 733,903, kasunod ang National Capital Region na may 618,121, as in Region 3 o Central Luzon na may 503,297. Pwede man magpa-reactivate ang sa inang ang rehistro kan sinabit ng mga deactivated voters sa good September 30 ngayon na taon, na yung ang deadline kan ginigibong voters registration kan Comelec tanganing makaboto sa babot ng midterm elections. Mientras tanto mga tugang, sa iba pang bareta niya tungkol sa Senado Nasyonal, sabi ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri, nakatalaan na ining magsakat ng kasong cyber libel laban sa nagkaparang influencer as in vloggers na imbulto sa black propaganda sa pagpawarak ng mga fake news sa social media. Sa pahayag, saro-sarong sinimpag ni Zubiri ang kabus na akusasyon as in black propaganda na ipinapawarak sa social media ka nagkaparang irresponsableng influencer as in vloggers na nagluluwas ng mga fake news. Sigun kay Zubiri, gusto sa naman kaning puritiran ang sayang reputasyon as in pangaran, lalo'y kaning inataman na piglaraot sa nakang fake news. Nakapanaman ang nagluwas na propaganda, sabi ni Zubiri, sa kadakol na videos na nagwawarak nin malisyosong chismis na ipiro sa social media asin na timing sa sayang pagbaba bilang Senate President.
Sabi kang dating Senate President, igwang impeccable timing. Sumot ang black propaganda, hulit na nagluwas na kasama inikan sa iyong pagkiling sa pwesto bilang Senate President. Sigun sa mga fake news video, igwa sumot harong si Zubiri sa Fords Park. Kabali ang private airplanes, jets as in helicopters, as in gikan sumot sa korupsyon. Depensa ng Zubiri, mayo siyang pagrugaring sa Fords Park. As in ang harong niya ngunyan, mayo sa Fords, na baka inikan 2009. As in nasa salin niya ang sinabit na mga pagrugaring. Sa isyuman kang primarong eroplano, ipiniliwanag kan senador na nagsusubli sa naman siya para magampanan ang obligasyon niya bilang senador, lalo na durante ang panahon na siya bilang presidente ng Senado, asin sa mga kinakaipuan dumalan na schedule. Kabaliman sa mga baretang nagpapatindog sa Zubiri ng isang resort sa Camiguin Island na siya na inako kan senador. Paliwanag niya bilang negosyante, may kakayahan siya kada siring na pagrugaring. Ang pamilya Zubiri nakabase sa Bukidnon, halinan nasa industriya ng pagpuproseso ng asukar sa pagtatanom ng pinya. Ang senador mismo, may negosyong planta ng industrial ice sa Iloilo, asing Cagayan, asing planta ng renewable energy duman sa probinsya kan Bukidnon. Alas 5:45 ang oras sa Pilipinas ngunyan. Mientras tanto, binanata ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang panagos na pagtulinong ni dating Vice Presidente Lenin Robredo sa mga isyu sa nasyon o na sa mga isyong pampolitika po na siya madaog kanakalis na 2022 presidential elections. Uri sa pagiging aktibo ni Robredo, ibinaling kan dating senador asin sa iyang grupong Magdalo Party List ang suporta kay Senador Risa Ontiveros bilang pamayok kang independent opposition. Sabi ni Trillanes, may potensyal si Ontiveros na maging pambato kan oposisyon sa pagka-presidente pagabot kan 2028. Inalok niya man ang mga kakamping o ang mga supporters ni Robredo sa 2022 elections. Nabukasan ang mga mata asin ibalyo ang suporta kay Ontiveros. Sigun sa iya, ang sarong proactive na si Ontiveros, mas better choice kaysa kay Robredo. Mientras tanto, inako man ni Trillanes na dahi pa inaako ni Ontiveros na maging standard bearer kang independent opposition sa 2028. Alagan pigrekomendar niya ang sarong convention ka mga grupo sa Pink Movement pagkatapos kang midterm elections sa masunod na taon para magpili na kansa na magiging kandidato. Kakampi Network News. Network News. Alas 5:47. Balikan ta mga bareta halis sa luwas. Sarupang sultero sa Manuaan, Caldibanan, Camarines Sur. May 5 counts ding rape. Arestado. Report na yan, halikim bike, Grabito. Nagapiat mo niya din malipot matagas na rehas sa karsel kan Libmanan Municipal Police Station. At sa Roga Soltero na parauma dyan sa Badawaan kan Libmanan, Camarines Sur na naatubang sa patong-patong na kaso ni panlugos o rape matapos na ini ang dagos ng paluwasan mandamiento de arresto kanusgado. Sa report gikan sa PNP Libmanan pasado 1:20 ni hapon kasudma duman sa barangay Bagong Bayan, Libmanan, Camarines Sur kan arestaron kan mga elemento kan Libmanan Municipal Police Station ang persona kan sarong Victor sarong Paroma as residente kan barangay San Isidro dyan sa Banuaan kan Libmanan, Camarines Sur. Ang nasabit ng persona ang natubang sa 5 counts ni rape by sexual assault as in paglapas sa Republic Act 9995 o ang Photo and Video Voyeurism Act na pinagapalawas kana sala kang Regional Trial Court Branch 29 dyan sa Banuaan kan Libmanan, Camarines Sur sa kaso nga 5 counts of rape mayo ni rekomendadong piyansa anwes mantang sa rape by sexual assault iguanin rekomendadong piyansa na nagkakantidad 70,000 pesos kada saro asin man sa paglapas kang photo and video voyeurism iguanin piyansa na ipinag-rekomendaran korte para sa iyang temporaryong libertad. Ang nasambit ng persona ang tulos dinara dyan sa Patura kan Libmanan Municipal Police Station para sa magkakanigong disposisyon.
Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Investigasyon kang Oversight Committee kang Sangguniang Panlungsod kan Naga, mapuuna ngunyan naldaw. Paretali kay Michael Garcia. Liwat na nagpagiramdam ang DepEd sa Bicol Region na day pwedeng i-hold ang marka kanserong learner kung ang estudyante day pa nakabayad din. Teka muna, pakikat yan, garo late na yan, bareta nga yan. Itong bagong report ni Michael Garcia. Babalikan ta si Michael Garcia, mientras tanto sa Roang Gadan sa nangyaring vehicular accident sa Manuan, Cambula, Camarines Sur. Report nalikid Junel Cuba. Junel. Duwadyo na nagadaan sa nangyaring vehicular accident dyan sa Banuan, Ganda, Pula, Camarines Sur. Nangyari ang insidente bandang alas 7:15 na pagkaga sa Kalabaan kan Marlica Highway sa Zona 5 Barangay kan Pawili, Bula, Camarines Sur. Sa investigasyon kan mga autoridad involved diki iyo ana sarong bus asin man na motorsiklo ada bus pinagmamariyo kan sarong Spencer Edroso y Ramos 28 anyos may kasaruan kanda Zona 4 Santo Domingo sa siyudad kan Iriga. Minamaniyo kani anda sarong Kia Grandberg bus multicolor, may plate number EBG 1798 area Sadiri kana sarong Juan Cabaltira Piag kana San Roque, Iriga City. Ana sambit ng basa gikan dyan sa parte mismo kan siyudad kan Iriga, pasiring ko na digdi sa laog kanda siyudad Canada. Alagad, pag-abot kaniganda sa may lugar kanda Pawili, Bula, Camarines Sur, nag-overtake ang bus sa sarong truck, nagkausa tanganing kakanon kani anda linya, kanda sarong tinampukon sa inda, paabuton manda, anda sarong motorsiklo na pinagmamaniyukan sarong Janda Paulos Wila 27 anyos residente kan Piña Francia Avenue, Naga City, taga Janda sa San Antonio, Pilic, Camarines Sur. Mayo ni driver license na nakwa sa nasampit ng driver na nagmamaniyukan Suzuki FW 110D asin color ivory na may plate number 422 QBX and nasampit ng driver suno man kani and back rider na si Marinita Valdez E. Ocampo 35 anyos na yagumkan San Philippine, Naga City and dua pariyong irido na pinagpuro sa tinampo pinagdara sa parte kan Bicol Medical o sa parte kan RHU dan sa Banuan kan Bula, Camarines Sur. Alagad big declarang dead on arrival kan attending physician kan sinambit ng RHU mantang anda driver kan bus yaon yan sa kustriya kan Bula Municipal Police Station asin sasampaan ning kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide at kasong isasampa sa ng suspetsado. Para sa Kakampi Network News, General Cuba, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Paligantang report ni Michael Garcia dapit sa mapunang investigasyon ng Oversight Committee dyan sa Sangguniang Panlungsod kan Naga. Kung ano ang imbisigaran, Michael Garcia. Mapuna kung yan daw ang investigasyon kang Oversight Committee kan Sangguniang Panlungsod kan Naga na pintulod ni Consel D. Labonal Gomez na tigpaparakontra ni Consel Badong del Castillo. Sa nakuha niya itong impormasyon mga kakampi, 1 day sana ang itinawang notice kan Sangguniang Sekretariat sa mga department heads na ni-request na ipapapod ngunyan daw kung kaya posibleng day magburutwa ang iba. Enot ng pinayag ni Gomez na mula na Hunyo mapunang investigasyon kan Sangguniang Panlungsod kan Naga mapadapit sa mga aligasyon na corrupt practices na kang magkakapirang opisyalis kang lokal na gobyerno kan Naga base sa surat na pinadala ni Atty. Lenny Robredo arak kang 2% daily payola sa STL Weteng pangingaram subot kang internal procedures kang Bids Awards Committee mga opisyal kan sitol na naging caterer overspending ka mga opisina kang LGU Naga asin iba pa si Consel Badong
nagahagad pagiraray ka mga parameters kung say damapoon say nabasihan ebidensya ka mga subot korupsyon sa City Hall. Alagad si Konsel Lito del Rosario nakiulay naman na sa gurang na konsel na ikonsidera ang kagada ni Gomez ta nasa step 1 pa sa naman kang investigasyon. Iyang mag-imbitar as in mag-inquire o makikihumapot. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. 6 minutos na lang antas pagkabot ang oras na alas 6 ng pagkamorning. Tinanggal sa pwesto ang bilog na porsa kang Banban Municipal Police Station matapos ang implementasyon kang 6 na bulan na suspensyon kang Office of the Ombudsman laban kay Banban Mayor Alice Go. Pinaginutan ni PNP Region 3 Director Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr. ang turnover as in relief kan mga tauhan kalasabit ng police station kasubang pagkaagap. Nagabot man sa Banban ng mga pulis na nagribay sa tilanggal na mga tauhan kan sinambit ng hipatura. Hali ang mga ini sa Balay Bambanwaan kan Tarlac nariyo sa impluensya ni Mayor Go. Sigong Hidalgo, presente na sa Regional Personnel Holding and Accounting Unit kang Police Regional Office 3 ang mga tinanggal na pulis para magpasalaram sa Form Police sa Schools for Values Formation kang PNP Training Service duman sa Subic. Ipinahayag pa ni Hidalgo na ang Form Police sa noong 30 dias na programa para sa mga pulis na may katuyan nin focus reformation, reorientation as in moral enhancement. Ini sa programa kan Values Formation as in reorientation program. Parte ini kang PNP Internal Cleansing sa pakikibang kaparagos na retraining program para itanos ang mga salanggibukan mga pulis. Mientras tanto, nagtimporyo man nagsalida sa sainda mga tawan gikan sa First PMFC o First PMFC, Second PMFC, Tarlac City Police Station, Concepcion Municipal Police Station, asing Capas Municipal Police Station. Mientras tanto, dahil kabali sa tinangkal sa pwesto ang hepe kang Bamban Police. Ulit na bago pa sa pwesto asing katutukaw lang matapos nangyari ang raid sa Pugo Hub. Maugbang ibidireta ni Speaker Ferdinand Bartolo Valdez ang palagos na pagpakaray ka mga socialized housing projects sa naramkan Build Better More o BBM programs. Kang administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sigun Valdez, nakakaugma na ang paharong kang gobyerno para sa mga pamilyang Pilipino. Bubugta ka naman in maribebang amenities, arukan basketball court, swimming pool, clubhouse, nahiling sana sa mga subdivision asin mga kondominium. Nasabit pa man ni Romaldes na importante kang proyektong parong para sa namanuan kaya irarali ini sa sainda ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jerry Acosar na tulos na hinahadapan ng pundo ni House Committee o kang House Committee on Appropriations asin iba pang kongresista. Minsay ni Romaldes sa sayang paginot sa pag-inspeksyon sa ibinubugtak na pambansang pamahay para sa Filipino o 4H program sa San Mateo Rizal Housing Project na may kabalugan na land area ng 46,007 square meters. Composed na nining 4,330 units na condo style na may hiwas na 24 square meters, asin 27 square meters, na iguan 2 kwarto, kusina, banyo, asin sala. Sumerikat sa 88% na ilawas ng pundo para sa Coconut Farmers and Industry Development Plan sagkod sa pagkatapos kang bulan na Mayo. Sigun sa Philippine Coconut Authority, inikatampad kang 6.6 billion pesos alis sa kabinugan na 7.5 billion na pundo sa naram ka na sa bit ng development plan. Huli ka ni, lauman subot na magkakaigwanan ni mas maiwas na pagbabago sa implementasyon kan sinabit ang plano para ngayon na taon sa tabang ka mga ahensya kang gobyerno nakabali o nasugo na maginutan sa implementasyon kan CFIDP. Sigun ki Krisha Mariel Roque, Acting Manager kang PCA Program Management Office, nagkapara mga ahensya man ang nakapag-report na din magayon na implementasyon kan na sinabit ang plano. Apor kaya inapulbaran man kang gobyerno na panakunon pa ang bilang ka mga benepisyaryo sa enterong Pilipinas para masiguro na kada coconut farmer makikinabang. Mientras tanto, sinugo man ang Philippine Council for Agriculture and Fisheries, ang PCA, na magpanawas ng identification sa gabos ng mga registered coconut farmers sa nasyon para mas marikas ang pagkatagama ng tabang sa sainda. Hinahaluan sumot ng liquid shabu. Asin ba pang addictive
psychoactive substance ang vape juice. Sabi sa impormasyon na nakuha kang opisina ni House Committee on Dangerous Drugs Chairperson asin Surigao Congressman Robert Ace Barbers. Sabi kang kongresista, dapat masangatan ng kaso asin mapanimbag ang mga nasa likod ngayon. Ipinagirumduman ni Barbers sa mga hobinis ng vape arog kang paninigarilyo igwang maindatang epekto sa salud ng tao. Pinapaliwanag man ni Barbers ang vape product manufacturer asin ang importer na Flava Corporation. Ang pagbabakal kanin ng mga flavored vape juice na sarong pagbalga sa Vape Law Republic Act No. 11900. Sabi ni Barbers, sulamenting tobacco asin mint flavor sana ang tinutugutan sa rarumkan silang vape ng ngayon. Siniguro man ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kahandang kang gobyerno para alalayan ang mga namanuan apektado kang pag-alboroto kang bulkan kang laon sa Negros Occidental. Sa sayang video message, sinabi ka Presidente na nakataas ang alert level 2 tanganing masiguro ang seguridad ng mga residentes na naka-star harni sa bulkan. Basado sa report na nakabot sa Presidente, iguan ng 170 pamilya o 796 na persona ang apektado asin tulos na pag-evacuar sa evacuation center. Sabi pa ni Marcos, paragos na kabantay ang mga ahensya kang gobyerno, araw kan PILBOX o kan PBOX, National Disaster Risk Reduction and Management Council, Padraman Department of Social Welfare Development, para magsuporta sa mga namanuan na nangangaipunin tabang. Naka-standby man subot ang air assets kang gobyerno para sa mas marikas na pagresponde asin sisiguruhon. Mga paragos-dagos ang pagtabang asin pag-alalay sa good na makabalik sa salbadong mga istaran ang mga apektadong residente sa nag-alborotong bulkan. Sabi pa ni Marcos, nagtaw na ang nanauna ni mga sleeping kits sa La Castellana asin by 13,000 na pamilya o family food packs ang naka-preposition sa Negros Island asin dagdag na 40,000 na food packs asin iba pang non-food items ang paabuton sa sinabit na lugar. Mientras tanto nagapunang pa ng Presidente sa kabos na baging alerto asin iwasan ang 4 kilometros radius permanent danger zone asin magsunod sa mga abiso halis sa mga lokal na autoridad. O rin bareta niya ito kunyang sa Radyo Nacional o duman sa mga mahihilig sa social media. Dagos na subot na tinugutan sa social media platform na X na dating Twitter ang pagpupost ng X-rated content. Inisigon sa CEO na si Elon Musk. Sa report sa pagikan TechCrunch, in-update subot ni Musk ang patakaran kang X maparapit sa adult content. Nawara nga ni halin naman na kapag nakakapag-post ng adult content sa X, bagong araw kang Facebook at Instagram na pinaparatulos, mas pinapusog pa ni Musk ang pagtugot na maipost ang mga sexual content. Sa guidelines kan X, ang sexual expression, visual man o surat, sarong forma ring artistic expression. Dahil man matutugutan ang pagdalan ng adult content kung ang ex-users sarong aki o adult na habong makadalan gani depende sa settings. Apor sa mga aktual na akto ng mga tulay na akto, laugman ang mga AI-generated content, animations, cartoons, asin man mga anime. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras 2 minutos magalampas ang oras na alas 6 ng pag-aga. At mabalik kami sa mga bareta. Kay barang po mga baretang hali sa mga kakamping radyo. Araw kasabi ko subaw, acknowledge naman muna mga nakantabay sa tuyang FB Live. Good morning kay Gina. Nakantabay dyan sa Tiran, Iran. Sa mga nakantabay man sa BBS FM, Facebook Live, marinaga po kay Lauro Rivera San Jose, kay Steme di Aligan, kay Norma Alarde. Sa mga nakantabi sa to sa DWEB FM Kamsur FB Live. Good morning kay Eflida Guason Lacario, kay Fe Pitalio, kay Nilo Morandarte, kay Marlon Bagasena, matinaman kay Jerly Nara Alina. Good morning. Thank you kasi na pagkantabay sa may mga FB Live. Babalik kami at yan, alas 6, 4 oras na ngunyan. Ini ang Kakampi Network News. Network News.
Kakampi Network News. Network News. Ito yata mga bareta halos sa ringkunada sa payakan DWEB-FM Kamsur. Ibarat naman si Benny Dicena. Benny. EBFM Radyo Ringgonada Kakampi mo Network News. Mabalos June sa detalyos kan mga bareta halidig sa DWB Kamsuran radyong kaibigan mga kakampi mo pa padagosan pag-asikaso ni Mayor Jeff Peseño sa kan lokal gobyerno kan Banawan na Baaw sa mga pangangaipo kan manlaylaning sektor sa sayang Banawan partikularmente para man pakinabangan kani ang mga ayuda haliman sa mga ahensyas kan gobyerno nasyonal. Sigun kay Mayor Peseño, ini nagpalwasin abiso sa publiko partikularmente sa mga nag-apply sa lokal na gobyerno kan Banawan Bao para sa assistance to individuals in crisis situation o AICS na kung saan ipinapaisig kanina igwas hindang gigibuon na batch 6 release kan mga cheque. Asin ang mga ini gigibuon sa Hunyo 7, 2024 alaw na pagkapon sa Mayor's Conference Room. Sigon kay Mayor Peseño, inidakulang tabang para sa sir ng mga pangangaipo sa mga konstituentes. Kaya man, ang mga ini sa yung pinapagaramdaman na dapat magdara kan magkakadigong ID para ipresentar sa pag-accept para kanikan AICS. Mientras tanto, sa gabos mo na nag-apply na may pasalistahan na sigun kay Mayor Peseño magtaga-halat-halat ninultan na sa proseso na asin kay ba na ini sa sinasabing batch 7 sa ngunyan sinasabing 16 beneficiaryos ang makikinabang kan AICS o assistance to individuals in crisis situation hali sa lokal na gobyerno kan Banwaan na Baaw. DWEB-FM Radyo Ringgonada Kakampi mo Network News. Sa iba pang detalyos kan mga bareta sa lado lokal nakapasar na kasudma sa sesyon regular kan Sangguniang Panlunsod kan Siyudad din Iriga ang sarong resolusyon na hinagad ni Mayor Rex Cuba Oliva para makalawag asin magpirma sa sarong Memorandum of Agreement sa DSWD Regional Office No. 5 na pinapamayan ni Norman Laurio sa pag-implementar kan programang Walang Gutom 2027 o Food Stamp Program sa Siyudad ni Iriga. Kasudma sa kinibong sesyon regular kan Sangguniang Panlunsod kan Siyudad ni Iriga, si Vice Mayor Edsel Serrano de Mewat, ang presiding officer kan konseyo, yung nagpresentar ka na sabi ng kahagadan base sa surat na ipinadala ni Mayor Oliva sa Sangguniang Panlunsod. Kasudma presente sa sesyon kan Sanggunian ang pamayo kan City Social Welfare and Development Office na si Mardel Berosa, kung saan ini mismo ang nagpaliwanag dapit sa nasabi ng programa kan DSWD. Kung saan ang Siyudad din Iriga, igwang poko mas o menos 700 sa mga magiging beneficiaryo. Sigon kay Berosa, kanakalista simana, nag-attender sinda sa Walang Gutom Orientation, naginibo sa Kapitolyo Provincial, kaibanan ng Provincial DSWDO, asin man ang DSWD Regional Office No. 5. Sigon sa iya, ang obheto, kanasabi ng programa, iyon na mapagian ang kamugtakan sa pagbuhay kan abot sa 1 milyones na tiyos na mga Pilipino na kaibanan sa 2019 listahan ng survey. Kaya pag-abot na kan taon 2027, mayo na daang mga Pilipinong magugutom sa Pilipinas. Ulit na base sa programa, urog na ang target sa abot sa 1 milyones na mga tiyos na mga Pilipino. Sigon kay Berosa, sa nasabi ng programa, igwang identified list ang DSWD. Kung saan sa Siyudad din Iriga, igong abot sa 626 na mga beneficiaryos gikan sa mga barangay kan siyudad alagad. Sigon sa saya, dahil paninda na hiling ang kumpletong listahan, sagod na dahil pasinda nakakasumiter kang inapo na data sharing agreement na pirmado ng Mayor Oliva asin sa permiso kan mga members kan Sangguniang Panlunsod kan Siyudad ni Iriga. So ito pong program na to, may identified list po ang DSWD. For Iriga City, we have 696 beneficiaries distributed to the 25 barangays. Pero yung list po, hindi pa po namin nakikita hanggang hindi po tayo nakakapag-submit ng data sharing agreement to be signed by the mayor with your authority po. Parte ang mga paliwanag ni Berosa, alagad tinawang doon ni Berosa na ang mga kalipikadong mga beneficiaries kani tatawanin garo ATM card na yun gagamiton sa inabot na food redemption. Kaya klaro, mayong imbweltong cash sa nasabi ng programa. DWEB-FM Radyo Ringgonada Kakampi mo Network News. Yan tabi yun ang mga barata halidig sa DWB Kamsur. Iniyan sa ditsa na si Benny Dicena. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network. Thank you, Benny. Pagkalit dyan sa ringkunada, isunod mga baretang tilipon man kan Kiyam Kakampi Partido. E barato naman si Rene Oreliosa. O Nilo Riana. Nilo!
Sunod yung mga pareta gikan igdi sa kakampi partido. Darakan paralo sa pinatugusog na kumpanya sa mga criminal sa development sa Banawaning Duwag kumarin sa root na lumatawag na nagtatago sa lay and naramalan kan Goa PNP. Kanakaaging aldaw sa panyang Prismo ni Police Major Romeo Ranara ang acting chief of police kan PNP Goa bit ang warrant of arrest sa sitio Kalanatnan sa barangay Digdigon Goa Camarines Sur. Pinag-aresto ang suspitsadong si alias Al 33 anyos, may kasaruan na sin helper, asin man residente kan sinabit ng lugar. Ang warrant of arrest na may criminal case number 3575 para man sa kasong act of lasciviousness na pigpalawas kang korte kan nakaaging Pebrero 19, 2024, asin may rekomendadong piyansa na kantidad 36,000 pesos para man sa sayang temporaryong libertad. Mientras tanto, ipigpara man sa suspitsado ang klase kan sa iyang kasalan, asin man ang sa iyang derechos konstitusyonal sa lingwahing sabot niya. Sa ngunyan ang suspitsado padagos na nasa kustudiya kang Goa PNP, asin pinagalat na sa ng commitment order kang korte kung sa na-custodial facility ni Dadarahon. Mientras tanto sa iba pang parita, gikan sa pag-iriba sa luwas, Kamsur Multipurpose Cooperative, makondusir ng pre-membership education seminar ngunyan aldaw sa Banawaning Tinambak Camarines Sur sa report ni Dads Prado. Ang Camarines Sur Multipurpose Cooperative sa pakikipagtabangan kan Municipal Cooperative Development Office kan lokal na gobyerno kan Tinambak sa pamamayo ni Mama Catalin Diming sa Aguilar, makondusir ni na pre-membership education na seminar nagigibon nyo niya na aldaw Hulyo 5 taon na presente poon alas 9 nin aga sunog alas 11 nin udtos sa nyo evacuation na center municipal compound Binaray Tinambak Camarines Sur. Ninuli ka iniimitaran ang gabos na mga parasira, mga paraoma, small medium enterprises asin mga empleyados kan gobyerno sa Banwaan na magapartisipar sa sarong aldaw na aktibidad na ini kan lokal na gobyerno. Susog pa sa informasyon ang pre-membership education na seminar na inigigibuhon kada aldaw ni na Miyerkules sa bilog na bulan kan Hunyo taon na presente sa kaparehong lugar. Inilibre kaya naglaom ana LGU Tinambaka sa partisipasyon kan mga namamanuaan sa programang ini katuwang ang gobyerno lokal kan Tinambak Camarines Sur. Dagdag na balita sa lado lokal para sa Kakampi Network News at sa Prado. Kakampi mo. Mientras tanto sa ultimong pareta sa lado lokal, ginatos na naman ng mga residentes kan Barangay Katagbakan sa Banawaning Goa Camarines Sur ang nabenepisyaran kan duwang aldaw na medical dental mission kan Kaparte Medical Services kan Kapitolyo Provincial. Susog sa pahayag ni Kagawad Eli Carigno kan Banawaning Goa ang ginibuan sinambit ng medical dental mission kan nakaaging aldaw sa asin kasugma kung sa inot na pinagibo ini sa Sitio Lipak asin man kasugma ang huring aldaw ginibuman sa mismong sentro kan sinambit ng barangay. Sigun pa sa konsyal na kulang bagay asin tabang talaga sa mga residentes o rugna sa mga kapos asin POs ang sinambit ng programa kung sa libre ang gabos na serbisyo sa medical asin na dental mantang libre pa man ang mga budong asin vitamina. Ipigpahayag pa man kaya ni nakadakulang kayong gianan man o naman sa mga hararayong sitios asin barangay ang siring na programa kang gobyerno provincial ninrulita nagiging pasil asin man o pasil sa mga residentes na makapagpadoktor sinda ni na libre asin igwa pa rin bulong. Mientras tanto, huli man kayan, labi-labi ang pasalamat kay mga beneficiaryos residentes kan sinabit ng barangay o naman kay Governor Luigi Villaparte asin Congressman Elry Villaparte. Huli man kan sinabit ng programa, kabali man sa mga pigpasalamatan kan sinabit ng mga residentes ng barangay ang mga pag-iriba sa Team 1 Kamsur, arog ninda Konsyal Ili Carigno, dating alkalde Antero Lim asin iba pang pag-iriba sa Team 1 Kamsur Goa. Yan tabi dyan ang katerpunan kaya mga balita gikan igdi sa Kakampi Partido para sa Kakampi Network News sa pangaran ni Kakamping Rene Orellosa. Ako man si Nilo Oriana, Maraynaga. Network News. Kakampi Network News. Alas 6:19 ang oras yatong niyan. Pag-ali sa partido, balik kita sa naga para sa mga balita halis sa BBS FM. Kaya para naman si Junel Cuba. Junel. BBS Basta Bareta sigurado. Salamat tabi Kakamping Jun na uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. 22 na mga individual ang nagtapos nin tulong aldaw na training managudman sa Organizational Management and Governance sa Rural Base Organization RBO na ginibo dyan sa party mismo kan na ati
Bicol o dyan sa Regional Office kan Department of Agriculture sa San Agustin, Pili, Camarines Sur, nagserbi bilang mga representantes kanda veteranong mga parauma. Iyo mismo ang mga kababayan kan Rural Improvement Club, RIC, mga jóvenes kan 4H Club, asin mga tagapagpadara nin katuninungan o ang pinagapod na peace advocate o advocates and movements sa laog mismo kan probinsya kan Camarines Sur asin man Naga City kung sa ina ipighiras kan mga ini an sa indang pagkasabot manungod man sa pagmaniobra ninda sarong organisasyon na siring man na kung sa ina nadugangan an sa indang kaaraman huli man kan mga pinagapod na workshop asin pag-uurulay manungod man sa organizational management. Big paliwanag sa training ang mga responsibilidad asin pag-uugali na dapat igwaan sarong leader o ang pamayunin sarong organisasyon, mga prinsipyo sa pagmamanihar na organisasyon, estratehiya sa pagpaplano, siring man mga paagi sa pagkakaigwan na parlamentaryo asin pagsusurat nin mga resolusyon. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, bako nang ligtas sa partibismo kan siyudad kan Naga, ada pag-aataman ni mga ido o iba pang klase nin mga hayop. Ini ang pinagbutasan na payag kan grupo kan Street Pausa Naga sarong grupo kan mga nagtutulod nin advokasya sa kapakanan kan mga hayop sigun sa saindang pulsa nin huli kan nagdadakul na mga reklamo na naresibininda manungod sa mga piga-atama na mga hayop asin na mga hayop na nasa tinampu o mayong istaran na nagiging biktima kan pagkukulog sa mga inikan na mga tao. An sarong kaso nasa indang naresibiya iyo dyan sa barangay kan Pakul kung sa ina sarong netizen nagpaabot ni na report asin na sinasabi na igwan ni na persona na pinagabugtak sa sako ang sarong ido asin na digdi pig para pukpok kan tulong lalaki nakadulag ang ido asin na balakuta na ining gadanon pig dara ini sa opisina kan veterinaryo asin ngunyan nagpaparay na ang nasambit ng ido. Siring man, igwaman subot nin sarong kaso sa barangay Kandayangdang kung sain nanotaran ang dakulang lugad sa likod kan sarong ido na indikasyon na ini ang subot pig-ulaan nin mainit na tubig. Pero lang subot ini sa mga pag-aabuso na pinagigibos sa mga hayop digdi sa laog kan na siyudad kan na nagaurog na ang mga ido pagirumdum kan grupo sa mga tao na daisubot kulgan ang mga hayop asin pabayaan na sa naman na mabuhay sinda. Siring mada sa mga nagaataman kan hayop na maging responsable sa sindang ataman kaagadan kan grupo sa lokal na gobyerno kan siyudad Kanaga na tawanan nin importansya ang kapakanan kan mga hayop na yaon sa laog kan siyudad kan Naga. Iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, illegal na pagbibinta nin umboy sa Camarines Sur daan na monitor sigun sa PNP Cybercrime Unit. Buyet Padere sa detalye. Padagos ang pakikipag-ulay kan Department of Justice Cybercrime Division sa Meta o ang kumpanyang nagkakapot sa Facebook para sigido ng illegal na pagpabakal kan mga umboy online. Sa laduman kan Regional Anti-Crime Unit, nagmumonitor ng sa social media patrol sa urog na sa Camarines Sur. Sigun kay Police Captain Angelo Babagay na sa monitoring sa Nagasin Camarines Sur, mayo man silang account na nahiling, may nakatakod o may transaksyon sa illegal na pagpabakal kan umboy. Matatandaan na inutang na arestokan kan mga autoridad ang duwang individual uli sa sinabit ng gibo nasa kantidad 90,000 pesos sa Dasmariñas, Cavite, kaya nakaaging Mayo 15.
Labi sa 500 ng Facebook account na ang pigdilit huli sa pagkakaimbwilto sa illegal na gibo na sigun kay Rex Gatchalian kan DSWD na ini ang worst form of human trafficking. Para sa BDS News, Boyet Paderes. BDS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, transaksyon kan droga bako lang sa Isla Sison kundi sa iba pang barangay sa Laog Canaga o Kaisminda sa detalye. Pinagkumpirmar ni City Director Rebellion na dahil na pinagsisingle out ang Isla Sison kundi nagkakapira pang barangay ang sa indang pinagtututukan na imbuelto sa illegal na droga asin ini na dahil na pinag-uuntukan asin padago sa pinagmumonitor hasta sa madakop ang mga imbuelto digni. Sigun pa sa report nagpabot-subot ni sarong komento ang sarong netizen na pinag-single out ang Isla Sison alagad pinagpahimutikan ini ni Rebellion na bako lang ang Isla Sison kundi nagkakapira pang barangay igdi sa syudad ni Naga ang sa indang pinagtututukan na kung sa inian padago subot nindang pinagmonitor ang mga imbuelto sa illegal na droga. So, eventually, kung malinig na po ang Sagrada Pamilya kasi kumayo ng transaksyon, aram ko po magkakaiwan transaksyon in other barangay. So, magkakaiwan din po kita. Dito po sinisingle out ang Sagrada Pamilya. Other barangay, igual din po mga drug transaction. So, yun din po ang tututukan ta. So, based from the report, mayroon po kitang mga search warrant pag-ibibo. Kapag pangaranan ta na po, Barangay Triangulo, ito po kitang nadadakop dyan sa may Mabulo, hindi po sa may Banatas, sa San Felipe. So, kairibanan po yan. So, for the meantime, iyan muna po ang partiyan kanaging pahayag ni Rebellion sa pakikipaghampangan sa mga taga-media kan sugma. Dagdag na bareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BDS, Basta Bareta, sigurado. President Bongbong Marcos Jr. papanginutan ang pagdistribuer nin sobra sa 2,000 na titulo nin daga sa Bicol na gigibuon dyan sa Kapuerte Sports Complex. Daryl Banya sa detalye. Nakatalaan panginutan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagdistribuer ng sobrang 2,000 na mga titulo ng daga para sa mga parauma sa Rion Bicol sa iyang pagbisita sa maabot na Biyernes, Hunyo 7, diyan sa Kapuerte Sports Complex sa Pili, Camarines Sur. Mabot kayo ng matutukan ang dedikasyon kan Presidenteng Administrasyon sa pagpakarhay kan sektor kan agrikultura asin man pag-angat kan mga Pilipinong parauma. Sigon sa report kan Department of Agrarian Reform Bicol, may kabilugan na 2,115 na mga titulo kan daga para sa 1,965 mga arbo o mga agrarian reform beneficiaries gikan sa anong na probinsya kan Bicol. Kaya ba sa mga titulo kan daga ang 810 na Certificate of Land Ownership Awards asin man ang 1,305 na mga electronic land titles na nabilog sa lindong kandar support to parcelization of land for individual titling o unsplit project. Pero digdi matauman ang presidente ng mga makinaryang panguma asin kagamitan na nagkakantidad 4.48 milyon pesos. Kabali digdi ang sarong compact rice mill na may paliser 35 o 35 horsepower harvester, mga hammer mill, motorized hauler o kaya four-wheel drive na tractor, hand tractor asin palay treaser. Mientras tanto itatauman sa mga arbo asin mga lokal na gobyerno, kan Premier asin Segundo Distrito, siring man ang 5th District, kan probinsya ng Camarines Sur, ang siyam na natapos na asin mga ongoing pang proyekto na farm to market road na pigpabulusan ng pundong maabot sa 218 million pesos sa Lindongkan Agrarian Reform Fund. Presente sa mga abot na Biyernes, ang halangkaw na opisyal kan probinsya, arog ni Gobernador Luigi Villafuerte, Congressman Henry Villafuerte, Congressman Mix Villafuerte, Congressman Hori Bata, asin man ang halangkaw na opisyal kan Department of Agrarian Reform, digdi sa Bicol, siring man ang Sekretaryo Kaini. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BDS, Basta Bareta, sigurado.
Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, tulong nga plastic sachet na pinagtutubudan Shabu ana nakoa arani sa outpost kan Sagrada Pamilya sa barangay kan Piña Francia, Naga City. Kasod mga pagkaaga, mantang naglilinig si Barangay Kagawa Ginia Sanogba Arenas kan mahiling kani ang tulong plastic sachet na pinagtutubudan na Shabu sa parte mismo kan harani sa may mismong ipinagbugtak na outpost kan Philippine National Police. Tulos ining nag-apod ni miyembros kan na police asin na pig turnover sa mga autoridad ang nasambit ng tulong plastic sachet na may laog ni Shabu. Ang mga autoridad digdi sa laog kan Siyudad Canaga mayo panin ideya kun kisay gikan anda nasambit ng Shabu na nakuha sa parte mismo kan arani sa ibinugtak na outpost kan Philippine National Police na iyoan mabantay sa mga pusher asin mga paragamit kan illegal na droga sa sinambit ng lugar. Magigirumduman na kan aldaw kan Lunes pinagabugtakan nanin mga outpost an mga exit point asin man entry o entrance points dyan sa parte mismo kada barangay kanda Piña Francia, partikular na sa Sagrada Pamilya na bistadong tatagan kan ipinagpapangalad na droga sa siyudad kan Naga. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, si Kunsyal Uying Rosales kan barangay o kan siyudad Canaga ipinagbulgar sa konsiyo kasudma anda subuot anomalya sa kulang na kontrata na tigapos kan siyudad Canaga sa website sa 174 na mga infra contracts na nilaugan kan siyudad Canaga. 30 sa nadaan na kapus digdi sarong aldaw bago formal na magkondukta kan pinagaapod na oversight investigation na pupunan ngunya na aldaw isinangat ni Kunsyal Uying Rosales anda subuot anomalya na kulang ang nakapus na mga kontrata sa infrastructure na nilaugan kan na Siyudad Canaga. Sinabi ni Kunsyal Uying nasa 174 kontratang pinaglaugan kan Siyudad Canaga, 30 sa naan nakapus sa mismong website kan na Naga City. Sabi pa man ni Kunsyal Lito del Rosario na magmukna muna nin kasuratan na nagalalaman nin kaputan sa mga namamayukan mga departamento na imbulto sa anomalya. Ini parman na makasimbag ang mga ini tinawan nin 15 dias na aldaw para makasimbag ang bak asin si Frank Mendoza manungod sa nasambit ng issue na bagong ibulgar ni Kunsyal Uying Rosales. Yan tabi kakamping June ang mga barata gikan digdi sa broadcast center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampimon Network News. Jonal Cuba, basta barata sigurado. BBS basta barata sigurado. Ini ang Kakampimon Network News. Thank you, Junel. Asin sa BBS FM. Oras niyan, alas 6:33. At yan, para sa mga ultimong bareta sa sabuyang pagbabalik. Ini ang Kakampimon Network News. Oras ko niya matugang alas 6:38 ng pag-aga sa mga bareta niya tungkol yan. Ultimong bareta sa lado lokal. Bigler na halgunyan kapag empleyado kan 4th Engineering District Office kan DPWH sa partido area kung paano nakakuha ng appointment ang sarong may ranggong Engineer 3 para siya i-designar bilang OIC District Engineer kan silambit ng opisina. Matandaan sa sarong Special Order Number 105 Series of 2024 na may petsang Hunyo 3. Pig-designar si Engineer Josephine Minchero bilang officer in charge kang Office of the Assistant District Engineer kan Camarines Sur 4th Engineering District Office na nakabase dyan sa partido area. Si Minchero, iyon nagsanli sa nagretirong si Engineer Glenn Sanyosa.
Iko-question ang designasyon ni Minchero. Inulita malinaw man sa Department Order number 44 kan DPWH na ang pigdidesignar na OIC District Engineer as in Engineer 4. Mantang si Minchero, Engineer 3 sa sinampit ng opisina. Nagpuna ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Bicol na magpaluwas ng show cause orders sa mga operators na nag-apply ng consolidation bilang parte kan Public Utility Vehicle Modernization Program pagkatapos kang Abril 30 deadline. Sigun kay LTE Vehicle Regional Director Joel De Feo, ang sinabit ng show cause order parte kan due process takaning ang mga operators ka mga pampublikong transportasyon makapagpaliwanag kung talo na sila nagpartisipar sa nabitang programa kan gobyerno. Ipiniliwanag kan direktor na malinaw na kabugtak sa Certificate of Public Convenience na ang mga operators kinakaipuan magsunod sa mga regulasyones kan gobyerno kung saan ang silang prangkesa dahil kakansilaron na mayong due process. Kabali dyan ang pag-service sa indaning show cause order asin pagkapasararom sa hearing antes na ikansilar ang prangkesa. Ipinahayop na kan-opisyal na sa indang opisina dahil mapaluwas ng confirmation sa mga dahil nagkonsolidate na jeepney operators na pwede magresulta sa pag-aprehendir kan mga nerestradong POVs kan Land Transportation Office. Mientras tanto, napagramanda sa Bicol, basado sa record, 257 operators gikan sa 400 unong mga operators ang nakaresibina ning show cause order hali sa LTFRB. Sa iba pang detalles ka mga barata niya tungkol sa lado lokal, labi-labi ang pasalamat ni Congressman Elry Villafuerte sa gabos na nagpaabot ng greetings sa pagiling pag-post sa social media, nag-text, nagpadala ng mensahe o nag-upload sa sayang kumpleanyo karang talikod na Hunyo 13. Sinabi ni Congressman Elry Villafuerte na apresado niya ang gabos na mensaheng sayang na-recibe partikularmente sa Facebook. Nadakulang regalo na sayang na-recibe apura gikan sa sayang pamilya, mga amigo, mga supporters asin na sa gabos. Pinasalamatan man kan Congressman kan ikalawang distrito kan probinsya kan Camarines Sur ang pagkamot, paging loyal kan mga supporters na paragos na nagtutubod. Ninulita kung mayo ang mga ini, mayo man sinda bilang mga servidor digri sa probinsya kan Camarines Sur. Matandaan sa selebrasyon kang kumpleanyo ni Congressman Elry Villafuerte, sabay man napirmahan ang sayang pigpatrinohan na Republic Act 11997 duman sa Kongreso ang kabalikat sa pagtuturo Act kung saan mataon ng dagdag na teaching allowance sa mga paratukdo pag-alis sa 5,000 pagi ng 10,000 pesos kunyan. Matanda si Congressman Elry Villafuerte sa mga nagtulod kan sinambit ng teaching allowance duman sa Kongreso matapos na ipursige rinda kay balan si Congressman Migs Villafuerte, Congressman Huribata asing kan Bicol sa party list bilang mga principal authors na mailusot ang sinambit ng propesto para sa kadagdagan na allowance ka mga teachers na nagkukuha gikan sa sadiri rindang bulsa. Matandaan mismong daging testigo sina Congressman Elry kay bala si Congressman Biggs asing Congressman Huribata sa nangyaring ceremonial signing kan sinambit ng bagong ley ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. duman sa Palasyo, Malacanang kan sa iyang aldowning birthday. Sa iba pa nitalas kang balata niya tungunan, ang gobyerno probinsyal kang Camarines Sur sa paigi kang Environment Disaster Management and Emergency Response Office sa kolaborasyon kang Office of the Civil Defense sa Bicol nagkonsulta ng orientation para sa 24th Gawad Kalasag
para sa mga lokal na Disaster Risk Reduction Management Council as in office category. Ang sinabit ng orientation, binalihan kan 36 na lokal na gobyerno sa Camarines Sur na pigrepresentar kasi ng mga local DRRM officers. Si Luis Jonas Lauraya, ang Regional JK Secretariat, ang inutan sa sinambit ng orientation kung saan sa nangyaring sesyon ang mga best practices kan mga naordan na lokal na gobyerno kabali ang provincial government nagheras bilang inspirasyon asin naging gaya sa pagbali para sa sinambit ng prestigyosong award. Natakod kani ang mga fully compliant durante kan 23rd Gawad Kalasag napigpresentar na may silver plaques o plaki ang nagbali sa sinambit ng okasyon na ginibo sa Digital Transformation Center sa Capitol Complex sa Banuan, Campili, Camarines Sur ka nagtalikod na aldaw. Balita na sa Luwaskam, Pilipinas, ngunyan. Maistrikto na ang Estados Unidos sa mga asylum seekers na iligal na nagbabalyogi kan Mexico. Sinabi ni US President Joe Biden na epektibo tulos ang nasabit ng kasugan kung saan iistriktuhan ang mga border guard o mga border guard ang pagbantay. Ipiliwanag ka rin na importante na magdiro ang Estados Unidos laban sa mga iligal na migrante. Patandaan sa mga ibinadaglag na isyo kan sayang kalaban sa eleksyon na si dating US President Donald Trump ang kapabayaan ni Biden sa nagtatakol ng mga migrants duman sa Estados Unidos. Sa balitang sports, dahil pangani na papalaban sa mga events sa Olympic Games sa Paris, France. Maresibilan ng cash incentives ang mga Olympic-bound athletes gikan sa mga senador. Ibinahay kasugman ni Philippine Sports Commission Chairman Richard Bachman na maresibilan nasabit ng mga teta din tig 1.5 million pesos alis sa promesang 30 milyones pesos kan mga senador. Nagdakula sa 15 ang mga national athletes na nakakuha ng ticket para sa Paris Olympics na nakatalaan sa Hulyo 26 sangkod Agosto 11. Ang mga inisinda Paul Bolter, EJ Obiena, boxer Umir Marcial, Nesty Peticio, Carlo Paalam, Ira Villegas, asinman si Hergy Bakyadan, gymnast Carlos Yulo, Alia Fignigan, Levi Jung Ruebaybar, asin Emma Malabuyo, mga whiplifters na sina Balisa Sarno, John Sinesa, asin Erlin Ando Finzer, na si Sam Katantan, asin rower Johnny Dilcato. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga tugang yan po mga marata sa Lunang Tabiaran sa Kakampi Network News. Ngunyan po aldaw na Biyerkules, Unyo 5 taon 2024. Mga paritang araw ng dati sa Lunang Tabiaran, amay sarabay sa mga kakamping radyo. Natabiaran kita sa 99.9 WEBFM Gamsur, dyan po sa Rinconada. 99.3 sa KM Kakampi Partido, asinman sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Natabiaran kita sa samuyang live streaming via FB Live. Sa pangalan ni Ken Palma sa Radio Technical, asin sa pangarang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Alis sa studio kang Kakampi Kamso sa Naga City, ako si Jun Bernas. Babalos ka sa iyong pagkatabay. Sangkul sa masunod para sa mga baratang online on-air. Ini po ang Kakampi Network News. Network News. PBS.